Okay, magandang gabi po sa lahat sa inyo mga kapatid. Naririnig po ba? There? Naririnig po? Oh, yan, okay. Okay. Thank you po. At purihin po ang Diyos at tunay nga po na muli ay isang kagalakan po na sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay patuloy na ginagamit po ng ating Panginoong Diyos na buhay. At bago tayo dumako sa ating pag-aaral po ngayong gabi, ay nais ko lamang pong basahin po sa inyo ang 2 Chronicles. 2 Chronicles chapter 7, verse 12 up to verse 14. And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer, and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. Verse 13, If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people. Verse 14, If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Sandali po tayong manalangin sa Lord. Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa inyong kabutihan sa bawat isa. At salamat din po Diyos sapagkat inyo pong pinagkaloob o itinakda Panginoon na kami po ngayon ay sama-sama po muli at ang inyong abang lingkod ang siyang magbahagi o Diyos at hayaan niyo po nawa Panginoon na kayo po ang siyang malulhati, madakila po sa aming kalagitnaan at kayo pong maitaas o Lord God, mabigyan ng karangalan, hindi po ang bawat sa amin Panginoon. At nawa kami po'y patuloy niyo pong turuan o Diyos sa inyo pong mga salita. Kami po nawa o Diyos ay ma-convert sa araw-araw po naming buhay sa amin pong Christian living Lord. Nawa, turuan niyo po nawa kami sapagkat napakahalaga po sa buhay ng bawat sa amin na kami po o Diyos ay patuloy po na sumunod Panginoon sa inyo pong kalooban o Lord God. Salamat po. At tunay nga po, Panginoon, ipinakatiwala po namin lahat po sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Dito po tayo ngayon, mag-aralan po sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 12, no, up to verse 14. Okay? So, nais ko munang bigyan natin ng background. Ito po ang 1 and 2 Chronicles. 1 Chronicles records the events of David's reign. No? Alam po natin po yon. And then the 2 Chronicles describes the reign of Solomon. Kaya para po sa mga hindi po nakakaalam mga kapatid, ay si Haring Solomon ay anak po siya ni David. At saka naman si David ay anak po ni Jesse. Kaya hindi ho lingid sa ating kaalaman na si Haring Solomon ay nagpagawa ng napakagandang templo, no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. At ang ina po ni Haring Solomon, walang iba kundi si Bathsheba po, no? At nung time po na sila po ay naghandog, no, ng kanilang handog para sa Panginoon, ay talaga hong nakita po natin sa chapter 7 ay natupok, no, ibig sabihin tinanggap po no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ang involved po dito sa ating pag-aaral po ngayon, of course, una, yung ating Diyos, no? Pangalawa, ito po ang ating kapatid ni si Haring Solomon during the time. And then, of course, yung
bansang Israel o mga Israelites during the time, no? At ang paksa natin ngayong gabi may kinalaman po sa tinatawag God's conditions and promises. Okay? So sa Lord po talaga hong bago niyang ibigay sa atin ang kanyang mga pangako, of course, meron po yung mga kondisyonis na dapat po nating gawin, no? Kaya ang sabi ho niya dito sa aklat po ng Second Chronicles, okay, chapter 7, verse 14, no? Sabi niya dito sa unang saknong, sabi po niya dito, if my people. So pag sabing if, ibig sabihin may condition po yan, no? If my people, sino ang kanino po naka-address? Of course, sa people of God, no? Sa bayan ng ating Diyos, na walang iba kundi ang mga Israelita during the time, no? Kaya nga ay may condition po siya sa mga Israelita po, mga kapatid. At kung atin pong titingnan ang banal na kasulatan from Old Testament up to New Testament, ay ang binanggit po niya na my people is 217 times. No, biro mo, no? 217 times. So pag sinabi ni Lord na my people, walang duda ho 'yon, talagang tao ng Diyos 'yon, no? Wala pong duda 'yon, no? Na sila ay mga tao ng Diyos. Hindi lamang po sila, maging tayo po mga kapatid, ay tinatawag din po tayo na tao po ng ating Diyos, no? Bayan ng ating Diyos. Okay? Kaya dito po sa aklat ng Hosea chapter 4 verse 6, anong sabi po niya? My people are destroyed for lack of knowledge, no? Yung mga tao dan niya ay napahamak dahil po sa kulang sa kaalaman. So, ang napahamak po yung kanyang tao, yung kanyang bayan, no? Yung kanyang people. Okay? Bakit po sila napahamak? Dahil po sa kakulangan po, of course, ng kaalaman ng mga salita ng Diyos. Kaya nga po tayo ay tuloy-tuloy yung ating pagsasaliksik, no? Tuloy-tuloy ang ating pakikinig ng mga salita po ng Diyos. Tuloy-tuloy ang ating pagmumuni-muni, pagninanilay po ng mga salita po ng Diyos sapagkat napakahalaga yung kaalaman po galing sa ating Panginoon. Actually, wala naman talaga tayong kaalaman, no? Ang kaalaman po sa atin ay galing po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ano po ang sabi pa dito sa aklat po ng Matthew chapter 1 verse 21, no? Meron din pong binanggit po yung ating Panginoon nung siya po ay pinanganak, no? Sabi po dito sa sa Matthew chapter 1 verse 21, sabi dito, and she shall bring forth a son, no? Ang nasasalita po dito ay anghel during the time na nagpakita kay Jose. Ang sabi dito, and thou shalt call his name Jesus, no? For he shall save his people from their sin. So malinaw, si Lord po ay talaga hong palagi siyang nagkakaroon ng communication, no? Sa kanyang mga tao, no? Kaya po ay 217 times, no? Meron din pong siyang binanggit sa aklat po ng 1 Peter chapter 2 verse 9, yung tinatawag po na peculiar people, no? Peculiar people. So meron din po siyang binabanggit sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16, na sabi doon, they shall be my people. So, wala hong pagkakaiba na ang mga salita during the time ay tao ng Diyos o bayan ng Diyos, and then tayo ay mga tao din po tayo ng Diyos.
o bayan ng Diyos, mga kapatid, no? Kung ating lawakan ang ating pag-aaral, yung bayan ng Diyos, yun po yung mga anak ng Diyos. Yun po yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Yun po yun ang mga disipulo ng ating Panginoon. Pag sabing disipulo, followers of our Lord Jesus Christ, tagasunod, no? Tagasunod. Kaya nga po tayo ay nagpapatuloy sa Lord kasi isa po tayong lahat sa tagasunod, no? Sa ating Panginoon. Ngayon, alamin po natin ngayon, ano po ba ang kondisyones ng ating Panginoon? Ano po ba ang kanyang mga kondisyon sa kanyang mga tao during the time, no? Sa mga Israelita. Kaya, of course, number one, ay, meron po siyang tinatawag 5 kondisyones na atin po makita, no? Sa kanyang mga tao. Kaya ang sabi doon sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 14, if my people, ibig sabihin, naka-address po sa kanyang bayan, sa kanyang tao, okay, which are called by my name. No, number one, called by my name. So, mahalaga na ang kanyang tao ay tatawag sa kanyang pangalan. No? Pag sabing tatawag sa kanyang pangalan, ibig sabihin, lagi mo siyang i-acknowledge sa buhay mo, yung ating Diyos. No? Lagi kang tumatawag sa Kanya, lagi kang dumudulog sa Kanya, lagi kang lumalapit sa Kanya. Yun pong ibig sabihin ng ating Panginoon. Kasi po, napakahalaga ng isang Kristiyano, ng bawat isa sa atin, na tayo po ay laging merong tinatawag na koneksyon sa ating Panginoong Diyos na buhay. Dapat lagi konektado ang buhay po natin sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay, no? Kaya, ano pong sabi ni Jeremiah, mga kapatid? Sa aklat po ng Jeremiah, chapter 33, verse 3. Anong sabi po niya roon? Sabi ng ating Panginoon, call unto me, and I will answer thee, and show the great and mighty things which thou knowest not. So bakit ba tayo tumatawag sa Panginoon? Kasi po, si Lord po ay magpapakita sa atin ng mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Ibig sabihin po, siya po ang magpapahayag po sa atin. Of course, unang-una sa kanyang mga aral. No? Tayo po ay ma-convert, tayo po ay maligtas sa mga maling aral, mga maling pamumuhay. So, kailangan po natin yung ating Diyos. Kaya ang ating paglapit sa Diyos, ang ating pagtawag sa Diyos, dapat 100%. Hindi 10%, 20%, 30%, hanggang sa 50%. Delikado po 50%. Kasi pag 50%, 50-50 po yun. Mga kapatid, dapat 100% ang ating paglilingkod, ang ating pagtiwala, no? Ang ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ano pa pong sabi dito sa aklat po ng 2 Corinthians, no? Tsaga-tsaga po tayo. 2 Corinthians chapter 1. Okay? Ito po ang sinasabi po ni Apostol na Pablo sa kanya pong sulat, 2 Corinthians chapter 1, verse 21 up to verse 23. Sabi po dito, now he which establisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God, who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. Moreover, I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth. So malinaw, even Paul, no? Ang tinatawag po niya yung ating Diyos. Kasi alam po ni Pablo na ang lahat-lahat sa buhay po niya, walang iba kundi ang ating Diyos. Yung kanyang Diyos sa pinalingkuran at saka Diyos na ating pinalingkuran, kapatid, wala pong pagkakaiba.
Because God is the same yesterday, today, and forever. No? Siya pa rin po yun. Wala hong pagbabago kahit man paikutin man ang mundo, ano man ang magaganap mangyayari sa mundo, siya pa rin yung Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Kaya ang gusto po ni Lord, kung bakit sinabi niya to sa mga Israelites, ang gusto po ni Lord na siya po ang laging tawagan, no? Kaya sabi niya, if my people which are called by my name. So wala nang ibang pangalan na dapat nating tawagin, no? Kundi yung ating Panginoong Diyos, na siya ang Diyos ng lahat ng mga bagay sa buhay po natin. At tandaan po natin mga kapatid, sa buhay po natin, wala ho tayong may pag-ari. Ang may-ari po lahat ang Diyos. No? From head to foot, ang may-ari po ang Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya po, sa mundo, ay wala pong forever, no? Lahat po yan ay mawawala, no? Temporary lang po tayo lahat dito sa mundo. Kaya mahalaga yung ating Diyos na lagi po dapat tayong kumukonekta at lagi nating usisain dapat yung ating relasyon, yung ating buhay, no, nakaugnay dapat lagi sa ating Panginoon. Okay, now number 2, sabi doon, if my people which are called by my name shall humble themselves. Pangalawa, mahalaga ang atin pong pagpakababa o pagpapakumbaba ng ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. No, lahat po tayo. Wala naman po talaga tayo kung wala ang Diyos sa buhay natin. No? Kaya huwag tayong magmalaki. No? Maaring sasabihin ng maraming mga Kristiyano, ako ay nag-doctorate, ako ay matalino. No? Kapatid, tandaan po natin, ang talino po ng isang tao, wala din po yan kundi sa pamumuhay. Mahalaga yung pamumuhay. Mahalaga ay nakita, no? Mahalaga ay nagre-reflect sa buhay po natin yung mga kaalamang binigay ng Diyos sa atin. Yun pong mahalaga. Kaya po, ang sabi po ng ating Panginoon sa mga Israelita, shall humble themselves. Kasi during the time, ang kanila pong mga puso, ang kanila pong mga buhay, nagmamalaki po sa ating Panginoon. Okay? Yung ang kanilang puso, yung gusto nila magkaroon po sila ng humble heart, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Kung meron tayong pagpapakumbaba, ano po ba ang magiging nais o gusto po ng ating Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya? 1 Peter chapter 5, verse 6, sabi dito, humble yourselves, therefore, no, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So malinaw, no? Saan daw tayo magpakumbaba? Sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos, no? Dapat magpasakop tayo, magpakababa tayo, sumunod tayo sa ating Panginoon. Kung anong sinasabi ng banal na kasulatan, dapat sundin po natin mga kapatid, lalong-lalo na sa ating mga Christian living ngayon, no? Gusto po ni Lord na sumunod tayo with action, no? Ayaw ni Lord na bukis lang po tayo lagi. Ayaw ni Lord na marami kang alam, and yet hindi naman sinusunod, hindi naman sinapamumuhay. So wala din po yon. Dapat yung ating nalalaman sa mga salita po ng Diyos, ating narinig, ating nabasa, dapat po atin po ito isa pamumuhay mga kapatid. Kasi tandaan po natin, totoo po yun, napakahirap mangaral ng salita ng Diyos nang hindi mo isinapamumuhay ang salita po ng Diyos. Bali wala po yun. Para ka lang isang batingaw na umalingaw-ngaw, no? Kung walang tinatawag po na pagsunod o pamumuhay sa harapan ng ating Diyos na buhay. Colossians chapter 3.
Ano pong sabi ni Pablo dito, mga kapatid? No? Colossians chapter 3, verse 2, no? Verse 12, sorry po, verse 12. Colossians chapter 3, verse 12. Ano sabi po dito, mga kapatid? Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. So malinaw po, no? Ay kasama yung tinatawag na humbleness of mind. Okay? Yung ating kababaan ng pag-iisip. No? At ito po ay naka-address sa elect ng ating Panginoon. Naka-address po sa atin na mga hinirang po ng Diyos before the foundation of the world. Kaya mahalaga yung ating pagpapakumbaba, no, sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi po mahirap magpakumbaba sa Lord, mga kapatid. Okay? Hindi po mahirap, no? Hindi po mahirap magpakumbaba. Ang importante lamang na ang iyong pagpapakumbaba ay nanggagaling po sa ating mga puso. And then, ano pa po, mga kapatid, no? Bakit po ay inangat po ng Diyos si King Manasseh po, mga kapatid? Sapagkat, ang sabi po niya sa 2 Chronicles, no? Basahin po natin. 2 Chronicles po, mga kapatid. Okay? 2 Chronicles po. Anong sabi dito sa 2 Chronicles? Chapter 34, no? Verse 37. Okay? 2 Chronicles chapter 34, verse 27. Sabi po dito, mga kapatid, ay because thine heart was tender. No? Tinutukoy po dito ay si King Manasseh. And thou didst humble thyself before God, when thou heardest his words against this place, and against the inhabitants thereof, and humblest thyself before me, and didst rend thy clothes, and weep before me, I have even heard thee also, says the Lord. So, nagsasalita po dito ang ating Panginoon, no, kay King Manasseh, na kung saan po ay ang kanyang puso po ay malumanay, umalambot, no, sa harapan ng ating Panginoon. At hindi lamang po yun, siya din po ay merong tinatawag na pagpapakumbaba, no, sa harapan ng ating Diyos na buhay. Kaya po, malinaw po, mga kapatid, ang nagpakataas ay binabagsak po yan ni Lord, at ang nagpakababa ay itinataas po yan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya anuman ang kalagayan sa buhay po natin, mga kapatid, wala po tayong dapat ipagmamalaki sa Lord. No? Sapagkat ang lahat po na sa atin ay bigay lamang po ng ating Panginoon. Ang lahat po sa atin ay pinagkatiwala lamang po sa atin ng ating Panginoon. Ganon din po sa mga Israelita during the time. Ayaw din po ni Lord na sila po ay magkaroon ng pride sa buhay. Kaya sinabi ni Lord sa kanila, shall humble themselves. Number 3, okay? Very common sinasabi ni Lord, no? Pagka babasahin natin, titingnan natin minsan para bagang medyo na ano na ito, no, na hindi na po napapansin ng maraming mananampalataya. Pero tandaan po natin, ang number 3, anong sabi ni Lord? And pray, no? Simple lang, mga kapatid, pero tandaan po natin, kailangan po nating gawin ito.
At ang pagkaalam ko po, marami mga mananampalataya na sa panahon natin ngayon, marami po ang hindi na nananalangin sa ating Panginoon. No? Napakahalaga. Because there is power in prayer from God. No? Meron pong kapangyarihan ang pananalangin galing sa Diyos. Hindi ho kapangyarihan ng isang tao, hindi kapangyarihan ng anumang ginagawa mo sa pananalangin, kundi kapangyarihan ng Diyos na kung saan ay ginagawa mo ang kanyang utos. Na kung saan isa po sa kanyang utos na tayo po ay manalangin. Kaya madali lang po itong pakinggan, madali lang po ito basahin. Ngunit mga kapatid, marami po mga Kristiyano, napakahirap nilang gawin ang mga bagay na ito. Pero kung ang buhay mo ay inilaan mo sa Lord, binigay mo sa Diyos ng 100%, hindi yung mahirap manalangin mga kapatid. Okay? Kaya ang panalangin, utos ng Diyos, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ating panalangin dapat, no? Hindi yung isang araw lang, sunod na araw, hinto ka na. Sunod araw uli, hindi po. Tuloy-tuloy dapat, consistent. Yung atin pong panalangin sa ating Panginoon. Okay? So, ano pa po ang ating nakitang aral tungkol po sa ating panalangin, mga kapatid? Basahin po natin ang aklat po ng 2 Kings, no? Kung inyo pong naalala si Ezekias, okay? 2 Kings, basahin po natin, mga kapatid, no? Napakaganda po ito. Ang buhay po ni Ezekias. Okay, 2 Kings, chapter 20. Okay, basahin po natin. 2 Kings chapter 20, verse 1 up to verse 6, no? Sabi po dito, in those days was Hezekiah sick unto death. No? Nagkasakit po si Hezekiah, no? And the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. So order po ng Panginoon, no? Sinabi po ni Isaiah, no? Kaya sabi po sa verse 2, ituloy natin, mga kapatid, then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. So nung narinig ni Hezekiah na sabi ni Lord ay mamatay na siya, anong ginawa ni Hezekiah? Umiyak po siya, no? Nanalangin po sa ating Panginoon. Hindi na mo siya nakaksaya ng panahon. Okay? Nanalangin na po agad siya sa ating Panginoon. Okay? At sinabi niya sa Lord, yung kanya mga ginagawa sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. At siya po ay umiyak na umiyak, mga kapatid. Verse 4, and it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, turn again. No? Si Isaiah, kinausap ulit ng Panginoon. Nang sabi ni Lord, bumalik ka, turn again. And tell Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day, thou shalt go up unto the house of the Lord. So,
Tingnan niyo po mga kapatid, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya pinabalik niya uli, ito pong si Isaiah na sabihin na si katlong araw, siya po ay pagagalingin ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ho dito, okay, sa verse 6, ang kagandahan pa po, dinagdagan po ni Lord ang kanyang buhay. No? Verse 6, and I will add unto thy days 15 years. Tingnan niyo po, ilan po ang dinagdag ni Lord? Ilang taon pong dinagdag ni Lord sa kanyang buhay? 15 years. You see? 15 years. Mga kapatid. And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for mine own sake and for my servant David's sake. So, malinaw, no? Na napakahalaga pala yung ating panalangin, no? Katulad po nito sa nangyari po kay Hezekiah, na kung saan po ay pinagaling po siya ni Lord at binigyan pa siya ni Lord ng 15 taong buhay pa, mga kapatid. Okay? So, doon natin makita na ang Diyos natin paglingkuran, punong-puno ng pag-ibig at kahabagan sa buhay po natin. Kaya walang dahilan bilang isang Kristiyano na ibaliwala natin yung ating panalangin sapagkat napakahalaga po ito. Napakarami nating sasabihin sa ating Panginoon. Napakarami nating ipag-pray, mga kapatid. No? Sapagkat tandaan po natin, ang ating pananalangin ay isa po yan sa komunikasyon natin sa ating Panginoon. Okay? Once na tayo po ay nananalangin, tayo po ang nangungusap sa Diyos. At tayo naman nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang Diyos naman ang siya nangungusap po sa atin. O so meron magandang komunikasyon between you and God. Kaya mahalaga yung ating pananalangin, ang ating pagbabasa bilang Kristiyanong pamumuhay, napakahalaga po, mga kapatid. Kaya po, dapat tayo manalangin na walang tigil sa ating Panginoon. No? Kung inyong nabasa ang Psalms, okay? Ilang beses si David manalangin sa isang araw? 3. No? Umaga, hapon, at gabi. Okay? So, mahalaga po yung ating pananalangin, mga kapatid. Kaya gawin po natin, no? Ang atin pong pananalangin po sa harapan ng ating Diyos na buhay. Number 4, okay? Sabi doon, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray. Number 4, and seek my face. Hanapin ang aking mukha. Hindi po ito, kapatid, literal na mukha katulad ng mukha natin. Ito pong mukha na sinasabi, ito po yung face of His will and righteousness. Ito po yun. No? Hanapin natin ang kanyang kalooban at ang kanyang katwiran sa atin pong paglilingkod na ito. Okay? Kaya, kung inyo na po nabasa ang Matthew chapter 7, verse 7 up to verse 8, napapaloob po doon ang tatlo. Yung ask, seek, and knock. No? Ask, seek, and knock. Yung tatlong ito, malinaw po na ito po ay kalooban ng Diyos na tayo po ay palaging humingi sa Kanya. Okay? Palagi po tayong nating hanapin ang Kanyang katwiran
at ang kanyang kalooban sa ating paglilingkod na ito. Ano po ba ang kalooban po ng ating Diyos? Saan po ba nating mahanap, makita? Of course, sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ang sabi ni Lord, seek my face. Kaya lagi natin, ibig sabihin, lagi nating unahin. No? Lagi nating unahin ang ating Diyos. Okay? Kaya sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So meron naman kondisyon doon ulit mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 33. Ano pong kondisyon ni Lord? Hanapin muna ninyo ang aking katwiran at ang aking kalooban. At ang lahat ng mga bagay ay idaragdag ko lamang sa inyo. So, hindi po pwede na puro pangako ang ating tatanggapin lamang at hindi tayo gagawa. Hindi natin gawin ang kondisyones ng ating Panginoon. Ano pa pong sabi dito sa Hebreo? Basahin po natin mga kapatid. Hebreo chapter 11 verse 6. Okay? Sabi ko dito, but without faith, it is impossible to please Him. Who's Him? Ang ating Diyos. For He hath cometh to God, and must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Tingnan niyo po. No? Si Lord po, tagabigay ng gantimpala. Kanino? Sa mga nagsusumikap na naghahanap sa Kanya. Nagsusumikap sa paglilingkod, nagsusumikap sa pagbabasa, nagsusumikap sa pag-aaral, nagsusumikap sa pananalangin. Anong sabi ni Lord? Siya po ang rewarder. Siya po ang tagapagbigay, gantipala sa atin bilang mga tao ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Seek my face. Yun po ang gusto ni Lord, mga kapatid. Even sa mga salita, yun din po ang gusto ng ating Panginoon. Okay, number 5. Anong sabi na number 5? And turn from their wicked ways. Okay? At tumalikod sa kanilang mga kasamaan. Okay? Tumalikod sa kanilang mga ginagawa. Bakit? Sapagkat ang mga Israelita during the time, bagamat kanilang nasumpungan, nakita ang kabutihan ng ating Panginoon. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, subalit sila pa rin ay gumagawa ng kasamaan sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Wala po yan pagkakaiba sa maraming Kristiyano po ngayon, mga kapatid. No? Ay Kristiyano na, ang buhay nila ay hindi na pag-aari nila, kundi pag-aari ng Diyos, and yet, nandun pa rin sa mga kamunduhan. Nandun pa rin sa mga mali, sa mga maling ginagawa. Kaya ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang ating pag-aaral, para tayo maligtas. No? Sa maling aral, maling pamumuhay, maling paglilingkod. No? Sa ating buhay na ito, mga kapatid. Kaya ang gusto ni Lord, turn from their wicked ways. No? Kailangan nating talikuran ng ating mga masasamang ginagawa. Okay? So, marami pong mga paalala po yung ating Panginoon na dapat po nating talikuran ang ating mga pagkakasala. No? Halimbawa po, basahin po natin mga kapatid. Sa aklat po ng 2 Corinthians, no? 2 Corinthians, okay? Ano po ba ang
payo ng ating kapatid na Pablo. 2 Corinthians chapter 6. Okay? 2 Corinthians chapter 6. Sabi po dito sa verse 17, wherefore, come out from among them, and be ye separate. So, utos ng Diyos sa pagitan ni Pablo na tayo ay humiwalay sa kanila. Sinong kanila? Yung mga gumagawa ng kasamaan, yung mga hindi mananampalataya, yung mga gawang makamundo. Kaya ang sabi pa ni Lord dito, and be ye separate. No? Maging hiwalay kayo sa kanila. Sino ang nagsabi? Ang Diyos, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Verse 18, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. So malinaw na dapat po nating talikuran ang mga kasamaan, ang mga makamundo na ginagawa dito po sa sanlibutan. Even doon sa mga Israelites, ganon din po ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. No? Kaya mahalaga. Ngayon, dadako tayo ngayon sa tatlong pangako ng Diyos. There are 3 promises of God to His people. Ano po yun? Sabi dito, number 1, sabi ni Lord, will I hear from heaven. Tingnan niyo po. Diringgin ko mula sa langit. Anong diringgin? Ang ating panalangin, ang ating pagtawag po sa ating Panginoon. Di po ba? Diringgin po tayo ng ating Panginoong Diyos. Okay? Pero, mag-ingat po tayo and be careful mga kapatid na siguraduhin po natin na ang ating panalangin, ang ating pagtawag sa Diyos ay dapat malinis yung ating puso. Sapagkat kahit man ano panalangin natin, kung ang puso natin ay marumi sa harapan ng Panginoon, sabi po ng banal na kasulatan, hindi po diringgin ng ating Diyos. Psalms chapter 66 verse 18, ano sabi ni David? Sabi po ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So, sabi po ni David, kung may kasalanan man sa aking puso, hindi ako diringgin. Hindi ako dinggin ng Panginoon. So malinaw, kailangan malinis ang puso natin. Wala tayong tinatago na kasalanan. Kung nakasala man tayo sa Diyos, dapat agad-agad humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Huwag natin bigyan ng daan ang dyablo sa buhay po natin. No? Ephesians chapter 4. Ano pong sabi dito mga kapatid? Ephesians chapter 4, verse 26 up to verse 27. Ang sabi dito, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. No? Dapat, kung tayo man ay nakasala, wag na daw nating hayaan na lumubog araw. No? Magalit o makasala, wag nating hayaan lumubog araw. Ibig sabihin, agad-agad, right away, hingin natin ng tawad sa ating Panginoon. Kasi kung meron kang pagpapakumbaba sa Diyos, sigurado po yan, no? Ang una mong gawin, hihingi ka ng tawad sa ating Panginoon. Verse 27, neither give place to the devil. No? Huwag na nating bigyan ng daan yung dyablo.
sa buhay po natin. Alam naman po natin ng dyablo, naghahanap po yan ng kanyang masisila. No? Katulad po siya ng leon na umaatungal. Okay? So, sabi ni Lord, will I hear from heaven? No? Dinggin po ni Lord yung ating panalangin. Okay? So, basahin natin ang Psalms chapter 6, verse 8 up to verse 9. Ano po bang sabi dito ni Haring David sa kanyang sulat, mga kapatid? Psalms chapter 6, verse 8 up to verse 9. Sabi dito, depart from me, all ye workers of iniquity, for the Lord hath heard the voice of my weeping. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa na ng kasamaan, sapagkat narinig ng Panginoon ang tinig ng aking pagtangis. Verse 9, the Lord hath heard my supplication. Sabi po ni David, the Lord will receive my prayer. Narinig ng Panginoon ang aking pananaing. Tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. So malinaw po, diringgin po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Maniwala tayo ng 100% sa Lord. Magtiwala tayo sa ating Panginoon, sa kanyang mga sinasabi, sapagkat ang kanyang sinasabi po ay puro katotohanan po yan, mga kapatid. Number 2. Ano ang kanyang pangako? Number 2. I will forgive their sin. No? Patatawarin po tayo ng ating Diyos. Okay? So malaga lamang na tayo po ay merong pusong pagpapakumbaba at tayo po ay lumapit sa Panginoon. At ang sabi ni Lord, I will forgive their sin. Kaya ano pong sabi sa 1 John, mga kapatid? 1 John chapter 1, okay? Verse 9. Okay? 1 John chapter 1 verse 9. Sabi po dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? So, si Lord po nagpapatawad sa kanya mga anak na mga mapagpakumbaba sa kanyang harapan. Walang duda po yon, mga kapatid. Okay? Habang po tayo dito sa lupa, dahil namumuhay tayo sa laman, wala pa pong perpekto sa atin, mga kapatid. Lahat tayo nakakasala, ngunit nandun po ang mga sinasabi po ng ating Panginoon na tayo po ay patatawarin sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Number 3, I will heal their land. Pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga lupain ay pinutakti ng mga locust, no? Anong locust sa Tagalog? Hindi po yan pusit. Ha? Yung locust ay ano po yon? Mga lumilipad, no? Mga kumakain ng mga palay, ng mga pananim, no? At sa atin, naranasan po natin yan, mga kapatid, no? Mga balang, ibig sabihin, yun po yung kumakain. Natandaan nyo po doon sa, no? Doon sa Batangas, naubos yung mga niyog.
Dahil sa balang, kinain ng balang ang mga niyog sa Batangas, kaya naubos po mga kapatid. Ang natira lamang yung puno. Okay? So sa atin, nangyari na din po yan. Dito po sa bansa, nasa iba't ibang lugar, mga minamahal. Okay? So, ibig lamang sabihin po, pagagalingin ni Lord sa ating paglilingkod ngayon, yung ating mga kabuhayan. Pagpapalain ta ni Lord, ibig sabihin sa ating paglilingkod na ito, once na ang kondisyon ng Panginoon, nagagawa natin sa Kanyang harapan. Okay? Pagagalingin tayo sa lahat na aspeto po ng ating buhay. Diba? Si Hezekiah, pinagaling ni Lord. Binigyan pa siya ng 15 years na buhay. Lahat na aspeto sa buhay natin, pagagalingin po ni Lord. But, gawin lamang natin mga kapatid, ang mga kondisyonis, no? na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Pangawakan natin ang pangako ng Diyos, mga minamahal, na ang pangako niya napakarami at dapat nating gawin yung mga kondisyon ng kanyang mga pangako. John chapter 15 verse 7, bago tayo magtapos, meron condition si Lord at pangako po ng ating Panginoon. Anong sabi niya? If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. So malinaw ang condition ni Lord. Kung tayo daw ay matili sa Kanya at sa Kanyang mga salita, ay bigay po niya mga bagay na nais po natin mga kapatid. So malinaw yan, ang Diyos ay tapat siya sa Kanyang mga pangako. Gagawin at gagawin po niya mga kapatid sa atin. Ang importante lamang na dapat nating gawin ang mga kondisyonis po ng ating Panginoon. Ngayon, nasa conclusion na po tayo mga minamahal. Sa ating conclusion po, it demonstrates clearly that the Lord blessed the nation when the people served Him, and that He punished the nation when they forsook Him. No? Pagpapalain daw ng Diyos ang bansa, Kanyang mga tao, kung sila ay naglilingkod sa Panginoon. Pag sabi naglilingkod, nandito na po lahat ang mga kondisyonis ng ating Panginoon. Maglilingkod, ibig sabihin, ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay? And to the Christians, these books also serve as a reminder that no people will prosper unless collectively they walk in the ways of God. Hindi talaga magiging maangat o maging magkaroon ka ng tinatawag na kaginawaan sa buhay maliban lamang na ikaw ay lumalakad sa mga daan ng ating Panginoon. Okay? Huwag na tayong umasa, once na sa buhay po natin, ay hindi natin sinusunod ang ating Panginoon, hindi po talaga tayo maging matagumpay sa buhay mga kapatid. Tagumpay tayo doon sa Lord sa langit, pero dito sa lupa, tandaan po natin, napakaraming Kristiyano ngayon
nagiging miserable ang buhay dahil hindi nagpapatuloy sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo, isang hamon po sa ating Panginoon, ng ating Panginoon para sa atin, na dapat po tayo maglingkod sa ating Panginoon. And then, tayo po ay pagiginawain, bigyan ng ginawang buhay ng ating Diyos na buhay. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung pagpapala po ng Diyos sa atin, sapagkat alam po ng Diyos na ang paglilingkod natin hindi 10%, hindi 50%, kundi ang paglilingkod natin ay 100% para po sa ating Panginoon. Nawa, sa Diyos lamang lahat ng karangalan at kalwalhatian. Magandang gabi po. Maraming salamat mga kapatid.